sa YouTube. Kailan guys, kagigising ko lang. Hanggang ngayon di pa rin ako makatulog bagong gising. Iniisip ko pa rin nangyari about nangyari sa akin kagabi. Hanggang ngayon, lagi kong iniisip na sa buong buhay ko po. Ngayon lang nangyari sa akin to sa buong buhay ko ngayon lang nangyari na hindi ko naisip na gano'n na nangyari. Ayaw ko na sanang iparating ko sa social media na ganito about sa akin nangyari sa akin. Gusto ko lang iparating din sa kanila na yung nangyari sa akin sana hindi mangyari sa iba. Na nadamay lang ako sa ganung sitwasyon. Mahirap na ikaw yung taong walang alam sa nangyari. Nakaupo lang ako sa isang tabi. Pati ako nadamay. Na hindi ko naman iniisip na gano'n. Na kahirap ng gano'n yun. Mayroon kasi isang tao na about tungkol sa nangyari sa gano'n. Nangyari na po siya. Nangyari po ay hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung ano yung nangyari sa buhay ko. Sana kapulutan ng aral po, no? Kagaya ng iba na hindi ka namang gumawa ng mali, bakit sa'yo ibinintang? Mayroong tao kasing nanunungkulan po na sa gobyerno po na trabaho. Hindi lang ako magbibigkas ng pangalan, kaya nanunungkulan po sa batas about sa nangyari na may kinuhiyang bagay sa amin na kailangan sana na yung bagay na yon na ikinuha sa amin na para sa amin malaking bagay na bakit sa amin pa kinuha ng gano'n lahat ng pangunawa po pakumbaba ginawa namin. Ala naman akong nagawang mali. Lagi kong sinasabi gabi wala akong ginawang mali. Lagi kong sinasabi wala akong alam sa nangyari. Talagang kahit anong paliwanag na gusto ko lang sana na yung nangyari sa akin kakapulutan ng aral po sana, no? Mahirap po kasi na yung nangyari sa akin na ala namang ginawang mali tapos gaganunin ka na lang bigla, no? Sana ayaw ko sanang iparating ko dito sa social media, no? Ayaw ko sanang iparating to yung nangyari sa akin. Gusto ko na yung nangyari sa akin gusto ko rin na hindi mangyari sa iba. Yung hindi ka nais na nangyari na about tungkol sa akin na wala naman ako kinalaman. Nung kinuha ko yung cellphone ko, may nakita pa akong dalawang nanay po na nakaupo sa kalsada. Awang-awa po ako. Gusto ko po sanang pakainin. Gusto ko pong kausapin bakit nandun sila sa puntong ganong oras ng 2:00 na. Awang-awa po ako pero pinagbawalan po ako na kausapin. Pinagbawalan po ako na bigyan sila ng pagkain. Gusto kong pakainin. Tinanong ko si nanay, "Nanay, kumain na ba kayo?" Wala pa raw silang kain. Awang-awa po ako sa nangyari kay nanay. Gusto ko po sana silang tulungan sa punto na yon, pero wala naman ako magawa anda sa puntong na yun na nangyari na. Sabi ko kay nanay na, "Nay, taga saan mo ba kayo?" Kami na taga dyan lang. Ako awang-awa po, matanda na po si nanay. Siguro ko nasa edad na po ni nanay, nasa mga 80 na po siguro, mga ganon.
yung kakainin ko ibibigay ko sana. May tao talagang pag nasa taas ka, hindi hindi marunong maawa sa mga kapuspalan na sa highway lang natutulog, nanghingi ng konting limos para makakain sila, makabili ng pagkain. Yung pagkain na para sa akin sana ibibigay ko sana kay nanay. Pinagbawalan man po ako, gusto ko sana kunin yung cellphone, hindi rin ibibigay sa akin yung pagkain na gusto kong kainin, ibigay ko sana kay ipapakain ko kay nanay. Ayaw, pinagbawalan ako na ibigay yung pagkain. Kaya sa mga tao sanang nanunungkulan sa ganyan, sana hindi na to maulit yung nangyari sa akin, abot nangyari sa akin. Sana yung mga taong kung nasa taas ka man, nakaupo ka man sa ganyang nasa katungkulan mo, huwag ka sana mapagmata sa mga taong naninirahan sa kalsada, namumuhay sa kalsada, na nanghihingi ng kaunting tulong. Dapat yun sanang binibigyan ng pagkain, kasi sa kanila kahit kaunting tulong malaking bagay na sa kanila yun. Ako kasi malambot ang loob ko sa mga ganon dahil lumaki ako sa kalsada. Lumaki ako na sa kalye, kaya nasubukan kong matulog sa palengke, nasubukan kong matulog sa mga ganyan, sa tabing highway. Kaya pagdating sa mga puntong ganon, nakakakita ako ng mga taong nasa kalsada, kahit pa paano may pera ako kaunti, binibigay ko dahil ako naiintindihan ko ang sitwasyon nila. Sige, ako pagdating sa mga puntong ganon, hindi ko matiis yung mga ganong tao. Gusto ko sana si nanay, kahit di naman kita natulungan nanay kagabi, pasyensya ka na, kasi yung gusto man kitang tulungan, merong humahad lang po na nanunungkulan. Ayaw ko sanang panggitin to dito, no, dahil social media po nga po, mapapanood po lahat. Gusto kong mapanood po dahil si nanay sana gusto kong tulungan kagabi talaga. Kahit kaunting tulong sana na maibigay ko, kahit nangyari sa akin, kahit may nangyari na sa akin, gusto ko pa siyang tulungan. Pero yung taong umipigil sa akin, walang awa po kay nanay, sa tanda ni nanay, sinabihan pa si nanay na pabayaan mo yan, taga rito yan. Kahirap po kasi sa tao na porque nanunungkulan ka sa ganun, lalaka ng awa sa mga kapuspalan na nakatira sa highway, na natulog sa highway, nanghihingi ng limos para makakuha lang ng kaunting pagkain sa pang-araw-araw. Dapat ang binibigyan ng atensyon ng ibang tao, na makita, dahil sa hirap ng buhay, di naman nila gagawin yan, manghihingi ng limos para makakain lang sa pang-araw-araw. Kaya nanay, ingat po kayo lagi. Tiwala lang po kayo, sana pag nakita tayo ulit, kung sakaling makita ako man kayo sa daan, sa puntong nandun ako, pangako ko po sa inyo, tutulungan ko po kayo kahit wala po ako, kahit may pera man ako kahit kaunti, bibigay ko po sa inyo. Sana magkita po tayo. Hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam kung anong araw yun. Basta ingat lang po kayo lagi, tiwala lang sa Panginoon. Lakasan nyo po yung loob nyo, yung pangangatawan, sana laging malakas. Kung kailan tayo magkita, ingat po kayo lagi. Ako yawang-awa po sa inyo kagabi. Napaka hirap ng ganong buhay dahil naranasan kong matulog sa mga ganyan, sa kalsada, na magkatabi-tabi kami, kagaya nung tutulog ako sa luneta, ganon. Katabi ko yung mga ganyan, kaya malalambot po ang loob ko sa ganyan, kasi naranasan ko yung ganon. Ang ko naman po sa mga nakaupo sa mga ganong sa gobyerno, sa mga namamahala po sana ng batas, na sana huwag niyong itutolerate yung mga
yung mali tama. Dapat yung mali mali. Yung tama sana gagawa nyo siya ng tama. Huwag nyo idadama yung hindi naman nakagawa ng kasalanan. Kasi kahirap ng ganon. Ikaw yung walang sala, ikaw pa mismo ang nadidiin. Kahirap ng ganon. Na yung malaking bagay na nangyari sa amin kagabi, sana hindi na maulit po yun. Yung gumawa sa amin ng ganon, sana huwag tularan ng iba, no? Dahil yung taong umano sa amin, sa akin na lang po yun. Dahil lahat po kasi nang nangyari sa amin kagabi, lagi ako nagpapaliwanag na ala po talagang kasalanan ganto ganon. Iba yung gumawa ng kasalanan, ano? Hindi ko po maisip na gano'n na nangyari. Basta lagi na lang, bigla na lang parang sumabog na, pumutok na nga, parang volcan na pumutok na. Sa isang tabi lang ako, biglang, pati ako na walang kalam-alam, nadamay ako. Ayoko sanang iparating do dito, ayoko sanang iparating sa social media na gano'n na nangyari. Pero mahirap naman po na yung batas ng baluktot po na lahat na lang ng ganon na pamamaraan na tuloy-tuloy pa rin lang gagawin, ano, sa mga taong inosente, ano. Dapat hindi na sana ito maulit-ulit, no? Gusto ko lang sanang iparating sa mga tao na ang taong sanang hindi na ang taong hindi nagkasala naman sana, huwag naman sanang gagawa ng kasalanan. Ala na, kasi kahit wala kang alam sa nangyari, tapos bigla ka na lang magbibintangan na ganon. Kahit malaking bagay ang nakuha sa amin, yung bagay na nakuha sa amin, na napakalaking bagay na nakuha sa amin, marami yung nakuha sa amin, kailangan namin. Pero kahit anong paliwanag po namin, ala po talaga sa kanya. Ako nagpapaliwanag na wala naman akong alam sa ganyan. Yung about tungkol sa mga kasama ko, sila kasi yung gumawa ng hindi maganda, nadamay lang po ako. Pati yung pera sana para sana gagamitin sana sa importanteng bagay, kinuha po, no? Hindi ko lang sasabihin ko na po yung taong kumuha po talaga nakaupo, nanunungkulan po sa batas. Pero ayaw ko lang magbanggit ng pangalan po dahil ang ganda na nila.